kakatapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3 at talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management programs. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Hindi bale at tayo yung gumawa nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term and in the long term. In the immediate term, syempre aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa, kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya medyo kailangan natin alalayan at bantayan na mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha na ng tubig at yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. We did this the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at least at the very least meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat sa Manila Bay. So that is the situation that we have now. I am satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now. It is still a developing situation. Hindi pa tapos ito. So we will continue to monitor. We will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. Okay? Sige, maraming salamat.